mataas yung drone natin. Kanina medyo nagkaroon ng kasi naging interested si Alexa laruin yung drone. So, hanapin natin yung orientation natin. I-point natin siya papunta sa school. Okay. Hanapin natin yung pwesto natin, yung may letter H. Ayun si Cheska, yung tumatakbo. Okay, for today's lesson, para teacher no? Ang titignan natin ay yung functionality ng tapos na tayo sa circle flight kahapon. So, ngayon is waypoint flight. So, ayan, for waypoint flight, ano tayo ngayon? Ang waypoint is yung maglalagay ka sa mapa ng parang direction niya kung saan siya pupunta. Okay, so, ito yung pinaka-map natin. Lalagyan natin ng waypoint. Next is press yung indicator or yung location ng target. Okay, so let's say papunta tayo dito sa likod, sa side right natin. Diyan yung first waypoint. Tignan natin yung second waypoint. Second waypoint, third waypoint, fourth waypoint, fifth waypoint, sixth waypoint. Okay. So all in all, meron tayong 6 waypoints papunta sa left. Tignan natin kung pupunta siya. So for waypoint flight, kinukwenta rin niya kung if enough yung battery. Pero yun nga lang, kailangan tignan mo yung surroundings mo na dapat mas mataas ka sa kahit na anong obstruction or puno or any structure na makikita mo sa area. Ayan, nagpunta na siya sa waypoint 1 doon kung saan natin pinapunta. Ayan, adjust camera angle. Ano siya? Tingnan natin kung nasa na siya. I think papunta na siya sa waypoint 2. So kukumpletuhin niya yung sa 6 na waypoints tapos sa kanya sasabing tapos na. So dito lang sa ganito, pagpapalipad ng may waypoint, kailangan make sure na hindi di-disconnect yung drone dun sa controller. Kasi pag na-disconnect siya, mag-o-auto return na siya. Uuwi na yung drone, hindi na niya tatapusin yung mission niya. Okay? Gaya niyan, mukhang na-disconnect yung drone natin. Na-disconnect ba? Hindi. Nag-pause yung ano natin. Yeah, for some reason nag-pause siya. Hindi natin alam kung bakit. Okay, so sa waypoint may 500 meters na distance. Oh, I mean natapos niya pala yung mission niya kaya huminto siya doon sa site na yun. Nakala ko kung ano nangyari. So pabalikin lang natin siya doon sa original na pwesto niya. And then saka natin subukan ulit. Okay, nandiyan na siya. Confirm. And then pwede na nating i-delete yung waypoint.
Ayan, pwede na natin papuntahin yung drone sa location na gusto natin. Ayan. Currently, nandyan siya sa taas. Okay. Ngayon, punta tayo sa waypoint flight ulit. Gusto ko siyang subukang pumunta dito sa may tulay. Kung kakayanin. Yan, please draw the flight points within 500 meters. Ayan, within 500 meters daw. Tingnan natin kung nasa ng 500 meters. 3. So, hindi siya 500 meters. So, gusto niya within 500 meters lang. Tingnan natin yung area kanina. Okay. Meron pa tayong 55% battery. Ayan, pwede siya, pinaikot ko na siya. And then last natin is dyan sa likuran. Okay, then tap go. 15 waypoints. Ayan, kung makikita nyo yung arrow, pupunta na siya sa number 1. So, ang fina-follow niya is radius of 500 meters. So, front, back, left, right, 500. Radius or diameter of 1 kilometer. Fair enough. So, tignan natin kung makakarating siya dun sa 1 na hindi mawawala yung signal. So far, wala naman signal loss. Switch tayo sa camera para gusto kong kumuha ng pictures. So, papunta na siya dun sa waypoint 1. Ayan. Ayan sa waypoint 2. Oh. Okay, so nagkakaroon tayo ng signal interruption. So, papunta na siya sa spot number 4. Which is nasan? Tingnan natin. Ayan, nasa likuran natin sila.
Okay, I think pupunta na siya sa spot number 5. Yan, pasensya na kayo ha. Nakita yung screen recorder ko. Actually, nire-record ko to for YouTube purposes. Kasi direct na yung ina-upload ko. Ayun, mamaya tignan natin kung ano yung mga umuusok na yun, okay? Pero kailangan ko muna magpalit ng battery kasi 30% na lang. I'm not sure if mako-complete niya tong 15 waypoints kasi 37% na lang yung battery natin. Oh. So baka hindi na niya kayanin. Okay, waypoint number 6. Medyo nagkakaroon ng signal interruption sa area. Tignan nyo kung saang part mawawala ng signal kung sakali. Yan, 7, 8. Papunta na siya sa 8. Nasa 7 na siya ngayon. Ayan, gumanda na yung signal reception natin. So, bakit nagkakaganon? So, feeling ko, yung sinasabi ng mga 2.4 GHz na transmission, signal transmission, nagkaka-interruption dito sa remote control natin. So, advisable na ilagay sa airplane mode yung telepono mo para smooth lang yung connectivity niya. Ang problema dito, ngayon yung area na pinagpapaliparan mo, ito na obserbahan ko lang kung meron yung mga signal TV, mga ganon, yung may para satellite dish ba tawag doon. Pag may nakikita ko mga ganon, mababa lang yung range ng remote. Parang nai-interrupt niya agad. Tapos yung meron mga ano bang tawag dito? Yung cell site. Pag nandoon siya sa mga cell site na area na may cell site diyan sa may BI, yan, problema yan. Tapos ang isa pa sa malakas na makasira ng signal is yung Wi-Fi camera. Gaya nung nakaraan, dun sa area na yun, nagpalipad naman na ako dati. Umabot siya ng 2 kilometers yung distance. Tapos may dumating yung araw na dun sa area, biglang halos ayaw calibrate nung compass. Kasi ang tagal-tagal ko na mag-calibrate. Pero nakapagpalipad pa rin ako. Ang problema doon, malapit lang. Parang walang 2 kilometers yung ako, napagpaliparan ko. Sorry, inaantok pa ako. As in, wala siyang 2 kilometers. Na-interrupt na. Tapos tinatanong ko yung kapatid ko, ano ba nangyari dito? Bakit ganito? Na dati naman nagpapalipad tayo dito. Saka may part nga doon na dyan sa papunta sa likod, ang signal na umabot kami ng 3 kilometers yung papunta dun sa may Dampay, sabi nila. So malayo. Sabi niya, kasi naalala ko, sabi niya,
Kasi nag-install kami ng CCTV, yung wireless CCTV, tapos naglagay pa ng TP-Link na, yun na, ano, access point. Palagay ko yun nga. So, yun nga, yun yung isa sa mga malakas na maka-interrupt ng signal, which is, hindi ko naman pwede patayin, kasi alam nyo na, security yon. So, mas ipa-prioritize ko yung security kaysa sa paglalaro ko. Okay, so meron tayong 19% battery. Tingnan natin kung matatapos niya. Nasa path number 14 na tayo na 365 meters. I think makakabalik naman siya. Diyan na siya, oh. Diyan na siya kila Ayanas. Returning. Ayan, hindi na niya kinaya. Umuwi na siya. Sabi niya, hindi ko nakakayanin. Uwi na ako. Yan, aakyat mo na siya sa 80 to 100. I think 100 yung inakyat niya. Bago siya uwi dito sa atin. Yan yung sinasabi kong return to home. Kaya hindi ako kinakabahan na mawala tong drone. Kasi kusa siyang lalapit sa atin or babalik uuwi. So, less mistakes. Ang pinaka mistake lang na pwede mangyari dito, pag yung return to home height niya is may kapantay na puno, syempre madadaanan niya, mababangga niya yun, pwede niya mabangga. Pag nabangga, babay drone ka. Yan, 40 meters, nandiyan na siya sa taas. Guys, sorry, inaantok talaga ako. $50 meters. Oh yeah, so visible na yung drone sa part na yan. There! Okay. Ang galing, ano? Na-shoot natin. Though yun, pinakialaman ko yung drone. Pinorward ko siya ng konti, tinansya ko lang. Natsambahan ko na na-shoot siya doon sa landing pad. Please connect the drone. Kuha pa tayo isang battery. Okay, mag-range test tayo papunta sa bayan. O wag na. Siguro mamayang hapon na lang. Gusto ko ring humiga. So nagtataka kayo bakit ganito ko. I'm not sure if effect pa rin ba to. Pero para sa kaalaman nyo lang po, formerly stroke patient po ako. Nagre-recover. Pero Remote control not connected. instead na pumayag akong humiga lang para ang tawag dito, para yung magre-recover, hindi ako mapakali sa loob ng bahay. So ang ginawa ko, ayun, pinilit ko yung sarili ko na gumawa ng outdoor activity. And ang napili ko nga na paglilibangan, ito magpalipad ng drone. So may mga times na talagang inaantok ako. Madalas akong parang mabilis akong antukin. Pag napagod yung mata ko, inaantok na ako. Which is okay lang naman para sa akin. Kasi part yun, sabi nila part daw ng katawan mo yun sa pagre-recover or paggaling sa sarili. Paggamot sa sarili niya. Ayan. So, kesa
mahiga lang ako dun sa higaan ko. Ayoko nang ganun. Yung hindi ka gagalaw, dun ka lang nakahiga. Sa akin, kaya pa naman kumilos ng katawan ko, bakit hindi ako lumabas, di ba? Tapos ito, gagawa ko ng simpleng tutorial para sa inyo. Para dun sa mga ano din. Yung parang sa akin, nung bata ako, nangangarap ako magpalipad ng eroplano. Dumating pa nga yung point na gusto kong mag-enroll sa PMA. Yan, may point na mag-enroll ako sa PMA para lang maging piloto. Kaso, may problema tayo. Hindi ako nabigyan ng ang tawag dito, hindi ako nabigyan ng blessing pagdating sa height. Kulang ako sa height. Hindi ako tinanggap sa PMA. So, dati anong panahon ko, ewan ko lang ngayon. Pero, other than that, move forward tayo. Eto na, drones na lang ang ano natin. Kumbaga parang, ito lang hanggang dito yung kaya na natin para makalipad. Ito yung kaya nating, kumbaga para makontento na tayo kung hanggang saan yung kaya nating abutin. Na alam nating kaya. So ayan, kahit papaano si drone, kaya naman niya, naabot naman, nakakalipad tayo. Nakikita natin kung ano itsura ng Santa Cruz. Nakikita ko yung ano yung mga itsura ng mga lugar diyan na hindi nyo pa alam, na hindi nyo rin nakita. Kumbaga parang blessing na lang din na at least nakakapag-drone tayo. Okay guys, thank you so much. Next time ulit.